Okay, dito tayo sa part 9, guys. So, dito pa rin tayo sa text, sa type. Okay, paano naman to gamitin yung area type tool? For example, we have a shapes here. Ayan, kunwari eclipse or ganyan, oblong. Pag gagamitin mo to, area type tool, itapat mo siya dito mismo. Mapapansin mo may lalabas na font na violet. Kasi pag nilagay mo siya dito, walang lumabas na violet na font na word, click mo dito, yan ang lalabas. So, kailangan itapat mo siya dito, may lalabas na font na word, click mo siya, and then, yan. Pwede ka na mag-type yan. Type anything. Anything, basta inside mismo ng shapes na ginawa mo. Ayan. Another, check naman natin to. Paano gamitin itong type on a path? Ito yung parang magta-type ka doon sa ibabaw ng circle o ng shape. For example, let's make shapes. Delete po muna natin lahat ng shape. Control A to select all, then delete. Okay, gawa tayo ng shape natin. Gawa tayo ng circle, perfect circle, hold shift alt. Yan, para makagawa tayo, hold shift alt. I-align natin siya sa center. Align natin siya. Ayan, nasa center na siya ngayon. Scale down lang natin. Press Control Shift Alt, then drag it. Okay. So, let's try to type. Before tayo mag-type ng type on a part, make sure na itong circle natin ay kagawa tayo ng copy. Select it using selection tool, click it, Control C. Before tayo mag-paste in place, Control F. Kunin muna natin itong type tool, type on a part. Type tayo, like example, St. Michael Archangel Technological. So, itatapat natin siya, make sure na lumabas yung file. Pag hindi lang lumabas, walang mangyayari. Click natin ng ganun, type natin yung St. Michael Archangel Technological. Ayan. Papalitan ko ng typography. Dito, gugusaya. Ayan. Okay. So, palalakin ko siya. Select ko. Then, Control Shift. Greater than. Ayan. Para ma-rotate ko to ngayon, ito. Pwede ko tong i-click ito using selection tool. Click mo lang to. And then, drag. Ayan. Pwede rin dahil circle siya. Ito pwede mong gamitin. Ayan. Ayan. Next, pipaste na po natin yung circle. Kasi pag gumamit ka nito, mawawala po yung circle natin. So, gawin natin Control F para ma-paste in place siya. Ayan. So, ang problema naman natin ngayon, dumidikit po yung text natin dito sa circle natin. So, paano natin siya maareglo? Select natin siya using selection tool. Ayan, ito. Control-C to undo. Next, punta tayo sa character panel. Dito sa may more option, hanapin po natin yung ito. Yung set the baseline shift. So, highlights mo siya, and then dagdagan natin. Yan o. Ayan. Aangat na yan ngayon. Next, isusunod uli natin. Select uli natin tong circle. Copy-paste natin. Control-C. Before tayo mag-paste, mamaya na. Mag-type tayo. Yung susunod na phrase is yung pangalan ng school is Institute of Benguet Incorporated. So, dito naman natin siya ilalagay. So, ito ulit. Type mo na pat. Click natin dito. Ayan, walang lalabas. Dito. Ayan. Type natin Institute of Benguet Incorporated. Ayan. Click natin to. And then ito, ipapasok natin sa ilalim. Click, drag, papailalim. Ayan, dinayos natin. So, nakapasok na siya sa ilalim. Ilalabas natin siya ngayon sa circle. Set the baseline ulit. Ayan. Highlights. And then, bawas naman. Ayan. Click. And then, paste na natin yung ano ko to. So, ito na siya ngayon. Okay. So, ganun lang gamitin. Next. Naantay na tayo 4 minutes. Check ulit natin dito. Dito tayo ulit.
Sa ito vertical lang naman. Walang pagkakaiba horizontal yung kanina. Dito na lang tayo sa touch type tool. So let's type a word. Type muna tayo ng word. Sample beans. Yan. Pag nag-type tayo ng beans, yan. Okay? Pwede na natin siya ngayon modify individually using this touch type tool. Ayan. So, pwede natin ma-scale up itong isa. Pwede natin ma-rotate itong isa. Individual, kumbaga. Ito, pwede natin i-rotate. Ayan. Pwede mo ma-reposition dito. Pwede mo siyang ma-freestyle, ma-move. Ayan. Ayan. Alright. Okay. So, yun. Next naman is, ito. Paano naman tayo mag-color ng ito solid? Ayan, di ba? Ayan. Paano naman pag gradient? Pag magkukulay tayo ng gradient dito, ay kailangan natin, ito yung technique. Kasi pag nag-gradient ka dito, di ba, dito solid. Pag i-gradient mo naman ang topography, yan, hindi mo siya mag-gradient, magbo-block siya. So, anong areglo natin doon, sir? Ang gagawin natin dito, ang areglo natin para mag-gradient natin isang typography o isang character, punta tayo ng dito, i-disable muna natin yung fill. So, sa madaling sabi, pag disable natin yung fill, mawawala po yung font natin, ay yung visual natin doon sa type natin sa character. Yan. Pag nawala na yung visual, pupunta tayo sa appearance. Ito, yung may symbol ng araw. Okay? Pagkatapos nun, mag-add tayo ng new fill. Itong kabila ay stroke or outline, and then dito new fill, and then effects. Dito tayo sa add new fill. Yan. So, magiging black siya ulit. Pag meron na yan, tsaka tayo mag-gradient. Yun, pwede na natin siyang gradient na yan. Okay? Dito sa gradient tool, then pwede na natin yung mag-gradient. Ayun. Di ba? So, pwede yan. Flexible na ngayon yan. Magpalit ka. Hello. Di ba? So, flexible na siya and then the same time naka-gradient na rin. So, ikakat ko na muna for now. Ito. Kasi mahaba na po yung time. See you in our next session.